Magandang araw sa inyong lahat. Naku po, matindi na naman itong usapin natin ngayong araw na ito. Kasi obvious naman ang mga nangyayari sa ating politika. Grabe ho, ito yung tinatawag na pag ikaw binato ka ng putik, ang gawin mo, buhusan mo ng tubig, ng sobrang dami para talagang pati yung putik na ibinuhos sa'yo mawala. So kung sino man yung nagbato sa'yo, buhusan mo ng tubig. Alam mo, ito yung tinatawag na depensa ng mga guilty. Halatang halata. Naku, ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Hindi kasi ang nangyari ganire. Ito, ikwento lang natin ha, para malinaw. Ikwento lang natin sa pinagsimula nito. Una sa lahat, ang nangyari, yung si Diskaya ay nagbulgar ng kanilang sino yung mga binibigyan, sino yung kasangkot, sino yung mastermind. Ngayon, syempre, hindi pwede na papayag ang kanilang Panginoon na baka akusahan sila ng mga hindi magagandang bagay. So, ang ginawa nila, sandali, dapat akusahan mo rin yung nagpaamin sa'yo. Alam nyo naman, isa sa matinding nagtanong doon si Jinggoy, di ba? So, ang nangyari, ngayon, inaakusahan naman, although nung iba, etong si Jinggoy Estrada, yung mga senador, para bagang lituhin yung mga mamamayan na sino ba talaga ang nagpapasok ng malaking budget dyan. Pero, ito kasi ang hindi maintindihan ng iba. Ladies and gentlemen, you have to understand, especially yung kwento ni Tiangco. Ano yung kwento ni Tiangco? Yung kwento ni Tiangco kung papaano gumagalaw ang pera. Kung papaano naaayos yung NEP tsaka yung budget o yung GAA, yung final budget. Okay? Ito'y pinaliwanag ni Tiangco na napakaganda. Ganire yan. So, mula sa NEP, yung simula, sabihin yung jurisdiction ng DBM, kasama dyan yung presidente, yung entire executive, pinag-uusapan nila yung budget, di ba? Tapos, dadalhin nila yan sa Senado, sa Congress, magkahiwala yan, deliberation, tapos BICAM, di ba? Ganyan-ganyan. Pero ang talagang nagfa-final say ay yung small committee. Okay? And yung small committee na yon, yung sinasabi nga ni Tiangco, ang lahat ng membro doon, siyempre ang pinuno nila doon, yung si Romualdez, speaker, kasama doon siyempre ang parang kanang kamay niya, si Zaldico, at yung ilang pang mga ulupong na mga congressman. At hindi na nalalaman yon na ang Senado at saka ng House o yung BICAM. Okay? Ngayon, pupunta na ngayon sa GAA yon. Ibig sabihin, pipirmahan na ng presidente. Yun yung tinatawag na insertion. Okay? Doon nagkakaroon ng budgetan na, ito, para kay ganito, para kay ganire, para kay ganire. Doon na yun nangyayari. Doon na nangyayari yung tinatawag nating himala, di ba? Doon sa loob ng small committee. Yun yung kwento ni Tiangco. Bakit importante yon? Kasi nagtataka lang ako. Sinasabi nila ngayon na merong kinalaman itong mga senador na ito. Pagkatapos, ibulgar ni Diskaya na merong mga sangkot na mga congressman. Nung una, wala namang ganong kwento itong kamara. Kung papansinin ninyo, wala silang ganyang kwento nung una. Ang talagang idinidiin lang nila noon yung mga kontratista, yung DPWH. Pero nung nagsalita na si Diskaya at sinabi niyang, ito, mga involved, ito, binibigyan ng pera, si Zaldico, si ganito, according to Congressman ganyan, o si Speaker, ganito. Nung nagsalita na si Diskaya ng ganyan, biglang nagbago, nag-shift yung takbuhin sa kamera. Ano yon? Biglang sinabi nila ngayon, di ba meron di senador? Pambihira. Ano ito, gantihan? Nung una, wala kayong nakikitang mga senador. But since nilaglag yung mga kasamahan ninyo, biglang meron ng senador. Sinong tanga ang maniniwala sa inyo? Yun ang tanong.
Ako for sure, yung mga tatanga-tangang gullible lang ng mga Pilipino, syempre yung mga tanso, yung mga bayarang vlogger, yan lang ang siguradong maniniwala. Pero kung titignan mo ang takbo ng hearing, napakalabo ho noon. Nung una wala kayong pinupuntir yung senador, biglang nagkaroon after magsalita ni Diskaya at maglaglag ng mga congressman. Pagkatapos ilaglag yung the name that should not be mentioned. Eh biglang, hindi, may senador na. Kung hindi mo nababasa yung nangyayari, isa kang malaking tanga. Yun lang sasabihin ko sa'yo. Kung hindi mo maunawaan kung ano na nangyayari ngayon, obvious na obvious. Naglilinis na ho itong mga congressman natin. Bakit to? Kasi again, uulitin natin, anong ebidensya? Kasi banat bay, buksan mo pag-iisip mo. Don't tell me malinis ang senador. Hindi, wala ko sinasabing gayaan. Ang sinasabi ko simple lang, doon sa sistema ng korupsyon, sino ba talaga ang may control? Senador ba? O yung small committee? In other words, ladies and gentlemen, as simple as this, sino ang nag-i-insert? Sino ang kumakalikot ng budget? Di ba ho? May proposal, may NEP. Yun yung proposal ng executive mula sa presidente sa DBM. May proposal. I-deliberate ng Senate, i-deliberate ng Congress, i-deliberate ng BICAM. After nun, biglang babaguhin ng small committee. Yan yung sinasabi ni Tiangco na wala nang alam yung iba dyan. Etong small committee na lang ang nagdi-decide. Yan ang sinasabi ni Tiangco. As a matter of fact, sino ho nagsabi niyan una? Walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Kasi siya mismo na-experience niya. Na, sandali, ito lang yung budget proposal namin. Ito lang yung hinihingi naming budget para sa DepEd. Tapos biglang pagdating sa dulo, nadagdagan na. Sino ho nagdagdag? According to VP Sara Duterte, dalawa lang naman na tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Iyan ay si Romualdez at si Zaldico. According to VP Sara Duterte. So nagtutugma sila ng tono ni Tiangco. Na again, they are not both in the same party. Tandaan nyo si Tiangco is a loyal, as a matter of fact, campaign manager of Marcos during the 2025 senatorial election. Si VP Sara Duterte, alam nyo naman, Duterte. Magkaibang partido, magkaibang kulay, and yet nagkatugma ng kwento. Sino lang ang hindi tumutugma ang kwento? Yung inaakusahan. Kamara. So, kung ikaw ang titingin at uunawa ng sitwasyon, whether you are red, you are green, dahil green si VP Sara Duterte, dito maintindihan mo na talaga, meron talagang nag-iiba ng kwento. And as a matter of fact, ladies and gentlemen, yan po ay binulgar ni Marcoleta. Panoorin natin ha, ito talaga si Marcoleta, kaya gusto ko to. Ang dila nito, pasmado rin eh. Hindi, walang biro. Gusto ko tong mama na ito kasi yung kanyang talagang hindi siya pipigil. Basta sasabihin niya katotohanan. May tamaan man o hindi, di ba? Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent
through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After After July 1st. proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, Alam mo, medyo weird to. Bigla nalihis si Lacson. May sinasabi pa si Marcoleta eh. O, tuloy natin yung Marcoleta. Ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, Yan na. nailitaw na rin po sa Yan na. pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Yon. Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan
Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina Nako. pong nag-hearing sila. Oh, ayan na. Nakausap yung abogado ng Diskaya. Ah. Kailangan, Mm. meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po Ayun. yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, Grabe, no? Alam mo, ladies and gentlemen, this is not the first time, di ba? Kung maaalala ninyo, yan din ang dahilan kung bakit kinulong si Grijaldo, di ba? Di umano, sabi ni Grijaldo, pinilit lang daw siya ni, I think it was Abante and the other, nakalimutan ko na yung pangalan ng isa. Iba na ba? Iba. Fernandez. Yung nalilink kay Ibana. Nalilink lang naman, di naman totoo. Kayo naman. Hindi, yun yung sinabi ni Grijaldo. Nasabi niya, pinipilit daw siya na ganito sabihin. O parang, in other words, ladies and gentlemen, this is not the first time. Now, eto naman si Marcoleta, sinasabi niya ngayon na merong nag-text galing po kay dito sa kampo ni Diskaya at sinasabing pinipilit silang magbanggit ng senador. Okay? At alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba tila napilitan. Yung iba tila naggawa ng ipapakita ko sa inyo kung papaano napilitan at ipapakita ko rin sa inyo kung papaano sila tila pinipilit na banggitin ng mga senador. Ibig sabihin, they are not really concerned to know the truth sa Kamara. They are just concerned na may mabanggit na senador. Kasi nga, gantihan na ito. Abay, anak kayo ng weteng, hindi nyo kami pinroteksyonan bilang Kamara, hinayaan nyo si Diskaya magbanggit ng mga congressman. Pati yung aming Panginoong the name that cannot be mentioned ay na-mention. Hindi pwede yun. Kailangan may mabanggit na senador. Pakinggan natin ito. Tingnan ninyo, kayo ho ang tumingin. Dito ba, mukha bang pinipilit na magsalita si Diskaya ng senador? Yes or no? Kayo ang magsasabi. Ipapakita ko sa inyo. Bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo? Bago yun. Pero kayo nakausap. O under oath kayo baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala daw. Sinagot na. Tingnan mo Sinagot na. Biglang. Wala kayong kinausap. May mga Wala kayong kinausap? abogado mo kinausap. Di, yung abogado mo, nililito yung abogado mo, di mo kinausap. Siyempre naman, sir. Pastor Abante, siyempre naman. Abogado niya yun eh. Matik na yun, kakausapin niya yung mayat maya. Abogado niya yun eh. Ito naman si sir. Mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po kami dahil gusto na po kaming tapatayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga nais namin magsabi ka ng totoo ngayon para hindi ka na mapagkamalang ikaw ang magnanakaw. Hindi ba? Ito Parang sinasabi Pag hindi ka nagsalita, ikaw ang magnanakaw. Ha? Over the weekend. Ayan na. Hindi pa tapos si sir. Si Pastor Abante, hindi pa tapos. Over the weekend. Walang nagsabi sa'yo? Walang namimilit sa'yo? You attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? Over the weekend.
Nag-attend ka ba ng meeting para pag-usapan ang pagharap mo sa Senado? Kami pong mag-asawa at yung mga yung mga legal lawyers po na Paulit, tingnan ninyo ha, how consistent ang sagot ni Diskaya. Paulit-ulit niya sinasabi, kami mag-asawa, tsaka yung abogado. Ipipilit na naman. pero pinipigil po nila kami. So, meron. Ibig sabihin, nakapag-meeting ka bago pag-harap sa Senado kahapon. Ay, hindi po. Meron nga sa abogado nga. Si Sir paulit-ulit. Ano ba ito? Dala ng katandaan o talagang gusto nyo lang may masabi? Chair, kahapon po. Yes. Bago yung inyong pagharap sa Senado kahapon, over the weekend, siguro a week before, siguro mga Wednesday, for example, Meeting suspended. nag-attend ba kayo ng meeting para pag-usapan ang Ayan tuloy, sinuspend na nung kasama mo. Hindi, ito ladies and gentlemen, this is really obvious na gusto ni Pastor Abante na may mapangalanan siyang, minit ba kayo ni Senador ganito? Nag-meet ba kayo ni Senador para ituro kami, mga congressman? Although hindi siya kasama sa listahan, in fairness, ha? Pero tila ganun ang kwento. Alam nyo, ladies and gentlemen, obvious na obvious. Sabi ko nga sa inyo, pag nanood kayo ng hearing, ewan ko na lang kung hindi nyo mahalata yung ginagawa ng Kamara ngayon na batuhin lang ang Senado. Bakit? Abay, pambihira. Pinangalanan yung boss namin eh. Yung, alam mo naman, the blessings. Diba? Ang nangyayari, labanan ngayon to ng house. The lower house and the upper house. Tama talaga sa inyo yung lower house. Ang bababa talaga ng... Hindi, ang baba ng tingin ng taong bayan sa inyo eh. Pinipilit nyo iangat. Kapon kasi ang linaw eh. Ang linaw na mga sinabi ng mga kontraktor at saka taga DS at DPWH. Ang linaw na sinabi nila, walang senador. All of a sudden, nagbago lahat. Kinabukasan meron. Di ba? Dahil nga sa sinabi ni Marcoleta na pinipilit daw silang magbanggit ng senador or makokontempt sila. Again, is this the first time? No. May kinulong na nga sila because of this issue. Tama, mali. Ibig sabihin, itong paratang na ito na pinipilit silang magbanggit ng pangalan na hindi naman dapat kasama doon sa pangalan ay nangyayari. Ito, meron ako ipapakita sa inyo. Kakabasa ko lang. Sabi ko, nagulat ako dito. Kakaiba talaga. Ito hinahanap ko lang ito pero pinost ito ni Rowena Guanzon. Nakita ko pinost ni Rowena Guanzon to. So malamang sa malamang legit ito. Hindi naman magpe-fake news yun. Ito. Sabi dito, Contractor Pacifico Kerly Diskaya clarifies that their company had already been handling flood control project as early as administrations of former President GMA and Aquino. Tingnan ninyo yung way of questioning ni Jokno. Sabi ni Jokno, nagsimula po kayo mag-flood control project sa 2016? Gusto na naman i-connect sa mga Duterte. Ito si Jokno talaga eh. Buti, sinagot sila ni Diskaya. Hindi po, nagkaroon na po kami unti-unting flood control project sa panahon ni Gloria at panahon ni Pinoy. Gago! So ladies and gentlemen, kahit pilit-pilitin pa na talagang magsalita laban sa mga Duterte itong Diskaya, ayan, malinaw po, sinabi niya, nagsimula. At sa matter of fact, pinakita ko nga ho sa inyo kahapon, di ba na blacklist nga sila? Na blacklist po sila dahil, alam niyo na,
Na-blacklist po sila dahil nga meron daw di umanong, ewan ko, kung katiwalian yun. Na-blacklist sila during the Duterte's time. Bakit hindi nila binabanggit yun? Ang binabanggit nila, gusto nilang laging idiin na nagsimula sila ng 2016. Gusto nyo pa na tila totoo yung sinasabi ni pangalan nito ni Marcoleta na pinipilit silang magbanggit. Ito pa, isa pa. Ito pa. Ito. Ayan. Representative Luis Tron. Naku po, patay tayo. Alam naman natin yan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, "Oy! Alala nyo, ito yung inisyu ni VP Sara Duterte na may utang daw, di umano, sabi ni VP Sara Duterte. Would you like to say na sa current administration may nangihingi pero sa past administration walang nangihingi? What? So, ibig mo sabihin? Ngayon lang kay Marcos may nangihingi, nung panahon ni Duterte, wala? Meron din naman pero hindi ganun kahigpit po. Bakit hindi mo sinama sa affidavit mo? Talagang kailangan idiin mo, Duterte. Bakit? Ang sagot, hindi naman po naging successful. Alam mo, tama yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko sa inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, siyempre may mga maliliit na sumusubok, humingi. Kaya nga ang problema no, natatanggal at napapahiya. Kaya sabi nga niya, may mga sumubok. Pero hindi nga naging successful, so hindi ko na sinulat sa affidavit. Biglang, nonetheless, may nangingi pa rin. Bakit para nagkaroon ng selective amnesia? Dito, malalaman mo talaga na ay dinidiin ang mga Duterte. Hindi nga naging successful yung lagayan eh. Nagets ninyo? Hindi naman natin sinasabing walang tarantado, walang mga magnanakaw nung panahon ni Duterte, walang tiwali nung panahon. Walang nagsasabi ng ganun. Ang tiwali-tiwali. Kahit anong administrasyon yan, tiwali yan. Ang tanong, nagiging successful ba sila during that time? Dahil nga takot kay Pangulong Duterte, hindi sila makadiskarte. And yan po yung sinabi ko sa inyo noon. As a matter of fact, may kilala nga akong kontraktor. Di ko na lang sasabihin ang pangalan. Pero nakasama namin to ngayon, di na eh. Meron kaming kontraktor na kakilala na tinanong ko noon, kamusta kayo nung panahon ni Duterte? Sabi niya, mapakahirap. Napakahirap. Taghirap kami noon. Yun ang sinasabi. Kasi hindi nga sila makadagdag, makapatong, o walang malagyan. Kasi nga takot daw. Pero tinanong ko nung kamusta naman nung Marcos time, naku po, matindi na. Kaliwat kanan. At ang sinabi sa amin, buffet. Nakaw all you can. Kasi baka hindi magtagal. Yun ang sinabi. Di ba sinabi ko na sa inyo, ilang beses ko ng kwento yan sa inyo? Yun ang sinabi sa akin. Which is sabi ko, nako, ingat kayo dyan, yari kayo dyan, kasi puputok at puputok yan. Kita nyo ang nangyari ngayon, pumuputok, di ba? Yan ang nangyayari. Kasi nga napakatindi ng korupsyon ngayong panahon na ito. Bakit nyo ibinabalik na naman sa mga Duterte? Dito, malalaman mo, ladies and gentlemen, na ang hearing sa Kamara, it's not really for the truth. The hearing sa Kamara ay tama yung sinasabi ni Marcoleta na one, gusto nilang gumanti sa Senate. Second, gusto nilang idamay ang mga Duterte. Alam mo, kasalanan nyo yan eh. Kayong nandyan sa Kamara. Maaring yung iba sa inyo hindi naman sangkot. Pero the mere fact that you are allowing it to happen, you are part of the problem. Kasi sabi ko nga sa inyo, dalawang klase ng politikong dapat mawala sa Pilipinas. Number one, yung talagang nagnanakaw. Number two, yung hindi umiimik habang nakikita niya yung kapwa niya opisyal na nagnanakaw. Di ba ho?
Yun ang dapat talagang mawala sa Pilipinas. Ang nangyayari ladies and gentlemen, nagtatakipan na tayo. Eto nga kung talagang concerned sila doon sa mga revelasyon ni Diskaya, doon sa Senate, di sana binusisi nila talaga yung sinabi ni Diskaya. Talaga ba na si Congressman ganito, ganito, ganito? Talaga ba si Congressman, anong patunay mo? May proyekto ka ba? Alam mo, eto makinig kayo. Hindi ako abogado pero pagdating sa hulihan, magaling tayo dyan. Kasi tandaan ninyo, manager ako. Ng mga talents. Ang mga talents, alam mo naman, minsan magaling magsinungaling yan. Di ba? Hindi ko naman sinasabing gano'n ng grupo ko pero madaling mahuli. Halimbawa, sinabi niya, si Congressman Santiago. Halimbawa, si Congressman Santiago, nangingi sa akin yan. Dito sa District 1. Halimbawa, tinanong. Pwede mong tanungin sa kanya, anong proyekto doon sa District 1? Meron ka bang katibayan? Meron ka bang pinirmang kontrata with DPWH doon sa District 1? Asan ang katunayan mo na meron kang proyekto doon? Ganun sana O di masusuplak mo ngayon pag sinabi niya, ay ma'am, wala po kaming project doon. Akala ko ba kay District 1, kay Congressman Santiago, meron kang wala po akong pinatutukuyan Santiago Wala po akong alam na may kung nagamit ko lang yung pangalan, wala po akong pinatutukuyan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? If you really wanna know the truth, pwede yung ganun ang way of questioning ninyo. Hindi Ang way of questioning ninyo, parang tila kailangan may madawit na ibang mga senador. Ito, papakita ko pa. Isa pang video ito na talagang tila naghahanap sila ng senador. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor, just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Ayan, kitan. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, na binlocklist sila. Huwag niyo kakalimutan yun. Kinakalimutan yung record ng DPWH yun They were blacklisted. Pinakita ko yung kagahapon Pakita ko kaya uli. Kasi nakakalimutan nila Diba? Binlocklist po sila Ayan Chotomate. Ayan ito, yung kumpanya ho niya. Ayan, Sandali lang pakita natin. Ang hirap dito Daldal kayo ng daldal, di nyo naman binabanggit. Ayan binlocklist po sila. Yan po ay sa website ng DPWH. Blacklisted po sila. Kinakalimutan nyo yan para lang maano talaga mga Duterte. isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang... Ba't di mo binanggit yung panahon ngayon? Binanggit mo yan kay Aquino, binanggit mo yung kay Duterte. Sa panahon ngayon, di mo binanggit. Di ba? Halata. Yung wordings mo, sir, halatang halata. senador
sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala sa'yo kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Ayan na, tipong ano talaga eh, pinipilit siya magsalita kung sino pa. Oh. Which is in line with what Marcoleta said, di ba? Na ano, sabi daw ng kampo ng Diskaya, pinipilit silang magsalita ng senador or else they will be contempt. Napaka-obvious, no? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho natin guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Yon. Kasama dapat sa mga payoffs? Ayan na yung cue. Mr. Diskaya, that's the cue. Meron bang mga senador? Ayun. Now tell me, ladies and gentlemen, kayo magkomento dyan sa baba. Sa tingin ninyo, merong katotohanan ang sinabi ni Marcoleta na pinipilit ang mga Diskaya magsalita ng senador? Yes or no? May katotohanan kaya yung sinasabi ni Marcoleta? Isagot nyo dyan. Yes, totoo yung sinasabi ni Marcoleta sa tingin namin. Oh, naniniwala kami sa sinasabi ni Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, tinik sa kanila si Marcoleta. Saludo ako sa inyo, Senator Marcoleta, tuloy-tuloy nyo lang yan. Ha? Huwag kayong bibitaw sa katotohanan at nasa likod ninyo ang taong bayan. Ha? Payoffs po ng Diskaya-linked firms. Your Honor, wala na po. Wala na. Oh, wala na daw, ha? Pinipilit pa. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Wala naman kaming problema. Hindi rin naman kami naniniwala sa iyo eh. Wala ring naniniwala sa iyo. Totoo, Madam na De Lima. Meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako Yan, pinipilit talaga sila na pinressure sila ng Senado para magsalita ng at umamin patungkol sa congressman na mga kasangkot. Pinipilit sila ngayon na umamin daw. Alam mo, si Diskaya, hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi niya totoo ha. Pero kung mapapansin mo, pag sumagot niya, dire-diretso, hindi tumitigil. Hindi pa bago-bago. Hindi katulad ng ibang mga engineer na kahapon, tameme, hindi makapagsalita, walang masabi, tapos ngayon kung ano-ano sinasabi. Eto si Diskaya, kung ano yung sinabi niya kahapon, yung pa rin. talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite.
Oh, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor. Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Alam niyo, normal naman kasi kabahan ka dyan. Oo, kasi kung ganyan na alam mong paatake sa'yo yung mga congressman, alam mong, isipin mo, nagbanggit ka ng napakaraming congressman and even the leader of that house, binanggit mo. Hindi ka ba kakabahan? Hindi, di ba? Logically, hindi ka ba kakabahan? Binanggit mo yung leader ng kunasan ka ngayon? Di ba? Pambihira. So kaya siya umihingi ng executive session. Natatakot siya. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa Kung sino yung binanggit niya? Si Madam naman, napaka-obvious. Sino ba binanggit niya? Hindi ka ba matatakot nun? Napakalaking tao nun. kaligtasan po ng pamilya namin. Literal at physical, ha? Dito po sa mga taong napangalanan po namin. Oh. So, bakit kailangan mo ng executive session na ng Anak ng tutsa pa ulit-ulit. Natatakot nga siya kasi binanggit na nga yung mga pangalan. Ayan, nalinaw na yun. Pinangalanan namin to mga congressman na ito. Pati yung speaker nyo, pinangalanan ko. Pati si Saldi ko, pinangalanan ko. Hindi ba ako matatakot nun? Kaya nga kumingi ng executive session para maidetalye ko yung mga sinabi ko. Di ba? Ito nung si Dilima gusto niyang ipilit na may senador. Gago! Anak ng wewe, oo. Pangalanan mo na dito. Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay, kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin
ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo Ako alam ko kung ano mag-satisfy sa'yo. Ako alam ko. Ipatawag nyo dyan si... Ipatawag nyo si Junel. Sige, patawag nyo, tingnan nyo. Ewan ko lang. Tuloy. in the first place, humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung ano po, yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Galit na si Madam. Kasi magbanggit ka na ng senador eh. Parang awa mo na. Hindi pa pwede. Dito lang ang binanggit mo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Naku po, patay tayo dyan. Ito. Pero syempre, merong nadala sa pressure, di ba? Meron nadala sa pressure. Imposibleng walang madadala sa pressure or contempt ang aabutin. Di ba? At saka syempre. Remember, ito kasi, etong mga to, ang karir nila, nasa gobyerno. Si Diskaya, wala. Ibig sabihin, contractor siya. May iba siyang negosyo. Again, hindi ko sinasabing malinis ang Diskaya. That's not my point here. Ako, medyo agree ako dun sa sinasabi ni Vico Soto. Although, the focus lang masyado ni Vico Soto in Diskaya. Ba't di niya ma-focus yung binanggit? Sa akin, ito kasi, maaring tama si Vico Soto sa sinasabi niya, masyado naman maliit yung 3% lang kinikita ng Diskaya at nakabili sila ng limpak-limpak na sasakyan. Tama naman siya doon. Malamang, hindi lang 3%, malamang 5, 10, whatsoever. Okay? But the point here is more important, yung sino ba yung dahilan nung quote-unquote nakukuha ng Biskaya? You understand what I mean? That is, I think, is more important than yung percentage na nakukuha ng Diskaya. I mean, you understand? Okay. Mas malaki ang nakikickback ng Diskaya. Maaari. Hindi ko sinasabi. Yan ang sinasabi ni Vico Soto. Maaaring ganon. Okay. Pero more than that, ang akin, kanino nang gagaling yung percentage na yun? Sino nag-aalat o sinong naglalagay o nag-i-insert ng such budget doon para may makuha ang Diskaya? Yun dapat ang punot dulo. Sabi ko nga ho sa inyo, parang ahas yan, di ba? Paulit-ulit sinasabi ng Banateros, parang ahas yan. Huwag yung buntot. Okay, importante yung buntot. Kainin natin. Pag napatay na natin yung ahas, yung pinakaulo. Di ba? Pag nayari na yung pinakaulo, sunod-sunod na yun sa baba. Sige, ito. Halimbawa lamang, yung project na flood control project ay aabutin lang ng 50 million, halimbawa. 50 million. Pero dahil dun sa ulo, ginawa niyang 50 billion. Halimbawa lang. Di ba? So may makakatkong silang ganito. Pero yung cost talaga ng project is just 50 million. Pero naipataas nila ng 50 billion.
Pero kung natapyas natin yung ulo, yung may kagagawa ng mga insertion, di ba? Na malalaki, na katkong, o hindi ang mabibigay lang talaga doon sa district na yon ay yung totoong gastos, 50 million. Ngayon, mababantayan na natin. 50 million na, siguraduhin mong merong may magagawang proyekto. Paano makakatkong ng DPWH yun kung sakto lang yung pera doon? Hindi makakakatkong ang DPWH, hindi rin makakakatkong, ay siyempre kikita yung contractor kasi negosyo niya nga yun eh. So may patong siya, natural. Normal naman yung negosyo niya yun. Pero DPWH hindi dapat pumatong. Ang punto dito, hindi nag-overprice. Nagawa yung project, hindi nag-overprice, lahat napunta doon sa proyekto. At dahil hindi napunta yung hindi na overprice, walang napunta ngayon sa korupsyon. Paano nangyari yun? Pugutan yung ulo. Pugutan, hindi literal pugutan yung main source of corruption. Yun ang hinahanap natin dito, pambihira. Pinipili talaga banggitin. Kaya nga, yung ilan sa kanila, na DPWH na official, binanggit na si Estrada at si Villanueva. Pumalag sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa akusasyong tumanggap sila ng komisyon sa flood control projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong sinabi ni Estrada at Villanueva? Nako, Jiggy, napamura at nagalit si Senator Jinggoy Estrada nang akusahan nga siya ni DPWH Engineer Bryce Hernandez na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Itinanggi ni Senator Estrada na yung sinasabi ni Engineer Hernandez na nagbaba daw ng pondo na may halagang 355 million pesos ang Senado para nga dyan sa flood control projects na yan. Sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, hindi siya ang nag-endorso niyan at naka-line item yan sa 2025 national budget. Meron ding banta si Senator Jinggoy Estrada laban. Ang ibig sabihin niya na naka-line up sa national budget, ibig sabihin, nandun na yan sa taas pa lang. Remember yung format, NEP, di ba? Yung bababa sa Senate, bababa sa Congress, sa House, tapos magbabaycam, tapos yung insertion na nangyayari sa small committee. Ang sinasabi ngayon ni Estrada, una-una, nandun na yan sa NEP. Nandun na yan sa una pa lang. So, paano siya magkakaroon ng kamay doon sa una pa lang? Kay Engineer Hernandez na sabi niya ay pakakasuhan niya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now Right take now. a lie detector test with me. Let us settle this once and for all. And Ayan. Kumagat ka sa challenge. Kung sino man yung engineer na nagbanggit na yon. Kumasa ka sa challenge. Ayan challenge ka ng tao. Di ba mapapahiyan, isipin mo, magka-lie detector test kayo in front of public. Yeah? Pwedeng gawin nyo yan publicly. Tapos, gusto nyo mag-host pa yung camera di ba? Tapos, mag-lie detector test kayo sa bayan. Kung talaga nagsasabi ka ng totoo, hindi ka matatakot. Di ba? Kaya nga, ako mas leaning ako mas naniniwala ako dito kay Estrada Kasi, una, sinabi na ni Marcoleta na talagang pinipilit na magbanggit ng pangalan. So, sino ang the least na hindi makakapalag? Si Estrada kasi nasa minority na siya at saka si Villanueva nasa minority na rin. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, at saka alam naman natin, 'di ba, yung alam naman natin yung image ni Estrada 'di ba, ang pinupush lagi nung kapatid niya, yung good one siya at bad ito. Tapos yung Bulacan masarap idikit yun kay Villanueva. So in other words, hindi ko sinabing totoo. Ito yung pinaka, more or less, kapani-paniwala. Konting tulak mo na lang doon sa kasinungalingan,
papasok na sa taong tanga-tanga. Pero hanga ako dito sa sinasabi ni Estrada. Lie detector test tayo in public. Tingnan natin kung sino sa atin nagsisinungaling. Ako hindi ako maghahamon ng ganyan. Kung alam ko nagsisinungaling ako, hindi ako maghahamon. Yari ako. Sana kung hindi ako na mabanggit. Kasi tinuturo daw sa ibang bansa yan na lusutan yung lie detector test. Hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya taga-Amerika. Di ba? Show the public who is telling the truth. At sa hearing sa Kongreso, may picture si Senator Estrada at Engineer Alcantara na magkasama. Magkakilala ba talaga sila? Anong sabi ni... Alam mo kasi yung mga picture-picture, madali naman yan eh. Kasi, halimbawa kay Pangulong Duterte, di ba lahat nagpapapicture, ibig bang sabihin nun, may relasyon siya dun sa tao na yun? O sa mga events. Di ba? I mean, hindi mo ako po nakapunta na ako ng kahit ilang napakaraming event. Hindi naman ibig sabihin lahat ng tao na nandun kakilala mo. Di ba? Paano nagpa-picture sa'yo yung isang tao, yung pala NPA? Ibig sabihin ba NPA ka na rin? Di ba? O kaya yung isang naandun ay magnanakaw, ibig sabihin ba magnanakaw ka na rin? It doesn't prove you anything. Ang masama, kung sinasabi mong, hindi ko pa na-meet yan. O kaya, di ba? Katulad nung isang congressman na hindi pa daw niya na-meet, nasa loob mismo ng opisina. Diba? Ito kasi event eh. Iba ho yung event. Sa event, talagang marami kang makakasalumuha dyan na makakalimutan mo na kung na-meet mo ba. Maraming ganun eh. Kasi halimbawa, doon sa... Hindi, ito totoo ito Doon sa Dahig, di ba? Pumunta ako doon. Tapos sasabihin sa akin, uy, banat ba? Nagkita tayo sa Amsterdam, di ba? Nagpa-picture pa ako sa iyo. Alam mo yun, minsan mawawala sa isip mo, talaga? Kasi nga, may mga nagpapa-picture din sa iyo doon sa Amsterdam. Na iba pa. Hindi ko sinasabing sikat ako hindi ganon. Pero syempre makakalimutan mo na yun. Sa dami-dami na nagpapa-picture sa iyo from time to time, hindi naman lahat memorize mo yun. Lalo na sila, mga senador, di ba? Ako nga, nakakalimutan ko na kagad kahit tatatlo lang nagpa-picture sa akin. Halimbawa lang. Again, hindi ko sinasabing sikat ako. Pero halimbawa lang, makakalimutan mo na yun. Di ba? Sa dami-dami ng nakakasalumaha mo dun, na nasa bintana. Kumakaway-kaway ng ganun. Di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Sila pa senador. Mayat maya ang picture dyan. Paano mo malalaman kung nasa event? Ibang usapan kung nasa kwarto na, nagpa-picture. Diba? Kung nasa kwarto na at may ginagawa na kayo, ibang usapan yun. No? Tuloy. Estrada dito. Jiggy, itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na magkakilala sila nitong... Jiggy, sorry naririnig ko kasi yung sarili ko, baka pwede lang pa-off ng volume sa atin dyan. Okay. Anyway, sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi niya kakilala itong si Engineer Alcantara, bagamat meron ng pictures na magkasama sila. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, marami naman daw talaga ang nagpapakuha ng pictures sa kanya at hindi naman daw ibig sabihin na porket may picture sila magkasama ay kakilala niya na ito. At mayan sa panig ni Senator Joel, ano ang sinabi niya? Iginiit, Jiggy, ni Senator Joel Villanueva na wala nga siyang flood control projects. At ang hinala niya, kaya daw siya nadadawit dito sa issue na ito ay dahil may hawak siyang affidavit ng ilang engineers galing sa DPWH na balak daw sana niyang isiwalat sa hearing ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. At mismong si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Alam mo kasi, ako sa iyo, Villanueva, na nanghirap sa inyo Sa totoo lang dapat nung una pa lang binabanggit nyo na although nabanggit naman niya si Zaldico before, actually kaya nga tayo nakasuhan
Dahil dun sa topic na yan eh. Pero sana diretso na. Ilatag nyo na talaga. Ano ba talaga ang katotohanan? Ilatag nyo na. Alam mo, Senator Villanueva, may alam ka. That's for sure, may alam ka. Sana makarating ito kay Senator Villanueva. May alam ka. Ilatag mo na. Kasi, ang nangyayari ngayon, propaganda, optics ngayon na nangyayari. Kung sino mauna. Inuunahan na kayo. 'Di ba? I-all out nyo na. Inuunahan na kayo. To the point na nagkapalitan na ng... and you know that kung bakit nagkapalitan. Wag ho tayong mag-ano. Alam ko yung nangyayari. Kung bakit nagkapalitan dyan. Kasi merong inililigtas na pangalan na hindi dapat nababanggit. Gago! Bakit? Alam nyo, ladies and gentlemen, that's the last tawag dito, defense para tamaan ng pinakapinuno nito. Alam mo, pag manonood kayo, ako mahilig ako manood ng yung mga lumang pelikula tungkol sa mga battle, yung harapam. Kasi ngayon, ang battle ngayon, shung, wala, di ba? Yung noon, exciting eh. Mapanood ka sa mga Netflix, mga ganyan, mga pelikula. Di ba? Yung talagang harapan. Nagtataka lang ako, bakit pati yung mga hari, kasama na lumulusob? Pwede naman sila matulog na lang, matatanda na sila, ganun. Di ba? Ayaw mo na yung mga bata ko. hindi kasi ganun yung honor eh. Honor sa kanila yun eh. Na kailangan, yung hari talaga involved dun sa gera, sa war. Kasi nga, people at that time, nung mga lumang panahon pa, yung mga nakaraan, ay talagang ang hari, pinipili yan according dun sa kung kayang makipaglaban, maka-conquer ng mga lands. Di ba? Yan ang ano eh. So, dun sa gerahan, meron tinatawag dun sa labas, yung pinakalabas na defense. Tapos merong aatake, merong mga ambush na gagawin, di ba? Ganon. Tapos may aatake. Tapos may defense yan. Tapos meron yung pinaka-general nandoon sa inner circle. Pinoprotektahan yung hari. Kasi yung hari matanda na or hindi na syempre ganong kalakas tulad nung dating sila ay nagka-conquer ng mga lugar. So nandun lang siya sa gitna. Pinoprotektahan. Alam mo, ganyan ang basa ko sa nangyayari ngayon eh. Eto, yung mga congressman, mga DPWH official, lahat yan nandyan sa ano. Di ba? Pagka nagkakabukingan na, medyo babagsak na yung isa-isa, di ba? Ang ituturo na itong mga general. Oh, sino yung general? Oh. Yung binanggit ni Diskaya na hindi pwedeng banggitin. Di ba? Yan yung mga general. Pero pag napatumba yung general, yung hari, yari. Yan ang kwento, di umano, allegedly, ng kwento sa akin ng Ibong Tiririt kung bakit nagkapalitan dyan sa Senate. Kasi bago patamaan, kasi binanggit na yung mga general eh, di ba? Binanggit na yung inner circle nung pinuno eh. Binanggit na. Bago patamaan yung kanilang hari, kailangan nang mapalitan yung umaatake. Yung pumapayag na umatake. Eh sino ba yun? Si Escudero, pinapayagan niya si Marcoleta. Di ba? O, kaya tuloy nagkapalitan. Ngayon, para mabaling ang atensyon, mawala dito. Dito sa mga general at saka dito sa hari, sila naman ang aatake ngayon. Paano nila inaatake? Inaatake nila ngayon itong mga senador. O, senador ang may kasalanan. O, kasangkot ang senador. Kaya nga sana, Joel Villanueva, matanda ka na. Matagal ka na dyan. Dapat alam mo na rin yan. Di ba? Na kung sino yung unang magsalita, yun ang bubulaga. Kasi kung mahuhuli ka, ay magiging depensa ka na lang. Hindi na opensa.
Jiggy, handa raw si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na harapin itong mga akasasyon laban sa kanya. At sabi pa nga ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, ang sinasabi niya ay kukumprontahin niya talaga itong si Engineer Bryce Hernandez sa susunod na hearing ng Senado which will happen next Tuesday. Jiggy, balik sa'yo. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Ang tanong, ibibigay ba ng Kamara? Baka i-contempt yan o proteksyonan ng Kamara. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam ko kinontempt yun eh. Si Bryce eh. Bakit kinontempt ng Senate, di ba? Bakit niya pinayagan na umappear sa Kamara? Sino na ba may hawak ng contempt order sa Senate? Ang bagong Senate President. Di ba? Hindi. Naalala nyo, na-contempt yan? Na-contempt yan eh. Bakit pinayagan pa na ano? Alam ko nga na-contempt din yung isa eh. Pero bakit pa nila pinayagan pumunta sa Kamara? Ngayon, baka ganun na gawin sa kanila. Sa mga susunod na araw, pwedeng i-contempt, pwedeng hindi na patinin sa Senate kasi under the protection of House of Representatives. Wala na. Alam nyo, sa totoo lang, because sa pagbabago ng leadership sa Senate, tumagilid talaga ang sitwasyon. Tumagilid. Kaya, naku po, patay tayo dyan. Mga kapatid, Jiggy Manik. Yan. Di ba? Oh. So, dito pa lang, ladies and gentlemen, mukhang nagkakaalaman na talaga at nabubuking na talaga kung sino ang may kasalanan at anong nangyayari at mukhang pinoproteksyonan nila, natataranta na ho, pinoproteksyonan na nila mga general para hindi mabuking ang kanilang hari. Sino ba hari? Simple lang, ladies and gentlemen. Ang budget, sa dulo, pinakadulo ng budget, nandyan ang makapangyarihang small committee. Sabi nga ni Tiangco, napaka-makapangyarihan. Siya na nagpapasok ng insertion. Pero again, it will not become a law until the President sign it. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.